Malaumon nga gabi mga kapaglaom. Ini ang pamana program ang pagdiskubre sa aton panublion halin sa pulong sang Dios. Kag welcome back sa aton nga pamana program karon nga gabi. Nagabalik kita agod nga padayon naton nga pistahan ang pulong sang Dios sa adlaw-adlaw nga tanan, no. Kabay pa mga kauturan nga naga-enjoy kita sa aton nga pagbasa sang aton nga Biblia, kay nabalaan naton nga sa tagsa ka mga pulong nga nasulat diri mga utod may ara mensahe nga luluyag ang Dios nga ipalinton sa aton. So kabay pa nga hindi kita magkataka sa pagbukas ang aton nga mga Biblia, kag sa tagsa kapag tuon naton may bag-o naman nga priska nga mensahe ang Dios nga luyag ipalinton sa aton, no. Sa tagsa kaaga o kun gabi kun sanuman nga may tion kita, hindi naton pagpaligaron ang adlaw nga hindi kita makabasa bisan isa lang ka kapitulo kada adlaw, no. Karon nga takna akon kamo ginaagda sa isa ka pangamuyo, magaduko kita sa aton ulos pagpangamuyo. Ginong Dios, karon nga tion nagapalapit kami sa imo kag maluyag kami nga magpangabay sang imo pagpakamayo samtang kami magabukas ang imo pulong, kabay pa nga ang balaan nimong espiritu magatudlo sa amon agud ni makuha namon ang mga mensahe diri kag niyan magamit namon ini sa amon Kristohanon nga pagtubo. Pakamayo ang tanan yung mga kauturan diri sa West Visayan Conference nga nagasunod sini nga programa. Kaupod man sa mga kauturan namon outside sang territory sang West Visayan Conference nga sa gihapon na blessed sa sini nga programa, pamana program. Salamat gid nga imo ginapamatian amon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung may ara kamo mga insights and then may luyag kamo nga maghatag sang inyo man nga mga comments, no, prayer request kag anuman or greetings man dira, mga utod pwede ninyo inaipadala diri sa amon sa aton sa pamana program. Maluyag kami sa na magbaton kag amon man mga utod nga mapalinton ina sa natungdan kung sino sa inyo luyag ninyo inaipaabot, no. So sa siningation, yari na kita sa chapter 6 sang Daniel, kag kahapon gintunan naton ang kalaglagan sang Babylonia, no. Paagi sa pagtapos sini sang Ginoo, makita naton nga bad ending, no. Pero despite of that, nakita naton mga kauturan nga ang Ginoo nagpangabudlay, naggamit sa kay Daniel as one of his instrumentalities nga mapalinton nga may ara Dios nga makagagahom sa tanan, nga amo ini ang Dios nga matutuon nga Dios nga nagtugas ang langit kag duta, no. Kag diri nakita naton nga ang Ginoo naggamit sa aton, no, nagagamit sa aton regardless kung diin man kita, kung diin kita kaidalon sang Ginoo. We have to acknowledge that God has a purpose. Kay gusto sang Dios nga gamiton kita sa iyang buluhaton. So sa siningation mga utod, no, aton nga tun-an ang kapitulo 6, no, sang Daniel, kag diri nagasugid na hanungod sang paghulog, no, sa kay Daniel didto sa buho sang leon, no, Daniel in the lion's den. Kag nabalaan nato ng istorya sini, no, bisan gagmay nga mga bata naton kabalo sang istorya nga ani, no. Pero mga utod, may mga mensahe diri nga makuha naton, no. Nami ni nga mga istorya sa diin maka-reflect kita sang mga experiences of faithfulness, no, ni Daniel kag ang iya nga prayerfulness despite of mahambal naton restrictions, no, nga gina-restrict sa sadtong tion nga magpangamuyo sa Dios. Pero despite of that, Daniel continued to pray to God. Mag-abot ang panahon mga utod sa aton nga pag dumilian man kita sa pag connect naton sa aton nga Dios apang sa pihak sina. Dumdumon naton, be like Daniel nga sa pihak sina magpabilin kita nga alagad sa Ginoo, kay amo ini ang importante, no, labaw sa
tanan. Now, sa Daniel 6, versikulo 1 hasta sa 3, na bala naton mga utod nga ang si Daniel sa sini nga mga panahon ginabulobanta ng mga kapin sa 80 anyos na ang iyang edad, no? 80 years old na. And ibalaan naton nga si Daniel man was one of Darius' top 3 administrators, no? Isa siya sa tatlo, no, nga administrador sang Babylonia sa sini nga mga panahon. And he was working with those who did not believe in God, but he worked more efficiently and capably than all the rest. Nakita niyo na? So, age doesn't matter diri sa kay Daniel. Tigulang siya, pero kita naton diri sa balang kasulatan, nagasugid, nasaysay, nga si Daniel nagpangabudlay nga very effective, very efficient, no? Sa kumpara sa iban, no? Sa upod niya. Thus, he attracted the attention of the pagan king and earned the place of respect. Tamo na, nakita siya, amo na gani nga, bisan diin lang kita nagaobra mga utod, bisan diin kita ibutang, kung masaligan kita, faithful kita sa aton nga paghimo sang ginhatag sa aton nga assignment, ang Dios magapakamaayo gid sa aton, no? Muna nga nami gid nga kung nagaobra kita aton gid bala obra nga wala bala sa mga string attached, wala sa mga personal nga interest, kundi ang interest naton nga himuon naton ini, ginahimo naton ini because we are not doing it for ourselves, we are doing it for God, no? Para sa Ginoo. So bangod sini, now nagahambal diri, one of the best ways to influence non-Christian employers is to work diligently and responsibly. So how do you represent God to your employer? This is the question mark, no? So sa tanan nga mga kauturan naton nga nagasunod karon nga gabi, no, is isa ina kapamangkot sa aton, no? Kag isa man ini ka challenge sa aton nga bilang mga Adventista del Septimo Dia, bilang mga tawo nga may ginakilala nga Dios, nagatuon sang pulong sang Dios, lain kita sang sa iban mga kauturan, mas maayo gid nga ilugon naton ang ginahimo ni Daniel, ang mga qualities, no, sa kabuhi ni Daniel. So paano naton kuno ina siya himuon? Kinahanglan nga magpangabudlay kita sing mapisan and responsibly, diligently and responsibly, no? Agud mga utod makit-an sang tawo nga kita lain, no? Lain kita kaysa iban. I hope na aton ina na realize, and I would like to encourage you, no, to follow sa aton nga ginatun-an subong tion, no? Bersikulo 4 kag 6, kung yung matalupang dandri mga kauturan, ang mga presidents kuno and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion, not fault, no? Wala gid. Bangot sini ang ato nga mga ginahimo ni Daniel, nag-create ato sang kahisa sa iban. No, hindi pa ni taga diri sa aton, no? Estranghero ini, isa ini siya ka bihag, no? Esklabo ini, pero karon daw siya pa yang maayo, no? Daw amo na di naton manigar ina, di naton ma-evade niya sa mga sitwasyon, may tawo gid man nga mga amo sina. Pero mga utod nagtinguha sila sa pagpangita sang sala ni Daniel, pero hindi sila kapangita, no? Hindi sila kakita kay ti maayo mo. Wala sing mga violations, no, nga ginahimo si Daniel, so wala sila sing makita. Jealous officials couldn't find anything about Daniel's life to criticize, so they attacked his religion. Ari ang isa sa mga butang no, amo na wala pa na sila mo na desperado na, so ang last recourse nila
ang relihiyon, no, ni Daniel. And if you face jealous critics because of your faith, be glad they're criticizing the part of your life. Perhaps they had to focus on your religion as a last resort, no? So respond by continuing to believe and live as you should. Then remember that God is in control, fighting this battle for you. Amen? Mga utod, amo ini, magkalipay kita. Kung ang tao gani magsugod sa pagpangita paagi agod nga kita pangitaan sang sala, kag kung hindi na sila kakita sang sala bangod ang atong kinahimo mga maayo, ang katapusan nga himuon nila sinaamo ang pag-atake sang aton nga relihiyon. And when they started to make issues in our faith, mga utod, magpasalamat kita kay paagi sini mga kauturan, makita ta kung paano ang Dios magapangapin sa aton kaangay man sa paghimo niya pangpangapin sa kay Daniel, no? So amo ni nga mag-abot ang panahon gid man nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga nagabantay sang sugo sang Dios kag may pagtuo ni Hesus, mag-abot ang panahon nga hingabuton kita bangod sa aton nga pagtuo, pero mga utod dumdumon naton nga ang Dios amo ang magapangapin sa aton sa mga amo ni nga mga threats, no? We have nothing to worry. Wala kisapat sang kalangkagan, no? Malangkag lang kita kung nalipat kita kung paano ang Diyos nagluwas sa mga tinao niya sang una, no? We have nothing to fear unless we forgot how God, fulfill His promise in the past to His people. So amo ni mga kauturan nga matahom gid nga experience man sa kay Daniel mismo, no? Sa kay Daniel mismo. Kag diri makita naton mga utod ang inspirasyon man sa aton nga kung mag-abot ang panahon nga may paghingabot man para sa aton, diri nit aton makita nga ang Ginoo ni Daniel magabulig man sa aton. Now, nabalaan naton ang istorya nga naghimo sang isa ka sugo ang mga kaupdanan ni Daniel kagin patatakan ini, no, sa singsing sang hari kag bangod sini nahimo atong kasuguan, no? Kag kung nahimo na ini nga kasuguan hindi na mabayluhan, no? And Darius was an effective government administrator, but he had a fatal flaw, no? Pride. By appealing to his vanity, the men talked him into signing a law, effectively making himself a god for 30 days. Nami man, no? Siling sang mga officials niya magapanaog kita sang kasuguan nga sa sulod sang isa ka bulan wala sing tawo nga magsimba sa ila Dios kundi sa imo lang. Ikaw lang gid ang simbahon ti hindi ka namian sina, no? So si Darius naman sinya bu nami tud, no? Ako lang simbahon sang tao, no? Na for 30 days may ara sila nga ginatawag nga curfew anay, no? Nga hindi sila pwede kasimba sa ila Dios bisan magpangamuyo kag bangod sini mga utod atong kasuguan irrevocable in nature, no? Of the laws of Medes and Persian appears, no, sa Esther 8:8 na kita man naton ina ang kaangay nga istorya kag bangod sini mga kauturan, no, bersikulo 10, si Daniel bisan pa nga nabal-an niya nga ini nga kasuguan batok sa iya nga pag-alagan, no? Kay ginadumilian ang pagpangamuyo sa sulod sang isa ka bulan. Di ba sinon mo na? Hindi ka ka-pray. Ti pwede man lang siguro mambata Ginoo, di lang anay ko mag-pray kay ti basi bala makita ako ti balaan mo man or mahambal man kita nga pwede man nato mahambal nga Ginoo, pwede man ko pangamuyo hindi magluhod no?
Pero nakita naton diri si Daniel, nagluhod gid siya kag kinaandan niya mo lifestyle na niya ini budlay na i-alter ang iya lifestyle nga mag-pray gid siya, no? Dira sa iyang room, no? Facing sang east, no? Kag amo ginang iya yang prayer habit mga utod. So para sa iya bisan ano man magkinaano, basta ako iya padayon nga magapangamuyo. So ang kita naton diri kun daw ano ka matutom, no? Ang faithfulness ni Daniel amo ni ang pinakamanami nga ilugon naton mga kauturan, no? He still prayed 3 times a day as he always had, no? And Daniel had a disciplined prayer life. So amo ni ang isa ka panami sa iya. Our prayers are usually interrupted by or not by threats but simply by the pressure of our schedules. Akon kaysa daw hindi na kita ka-pray kay ti sako kita sa aton schedule, no? Pero si Daniel ya regardless, no? Pwede niya himuon nga excuse ato nga Ginoo for 1 month hindi la ko mag-pray sa imo Pwede man na, guro, no? Pero nakita naton na kung kaisa ginahimo naton nga excuse nga hindi kita ka-pray kay sako kita may ginadalian kita, no? Pero mga utod, no? Pray regularly no matter what. Amo ni ang laygay sa aton, no? Pray regularly no matter what. Kabay pa mga kauturan nga mangin isa ini kaleksyon sa aton nga kun kaisa hindi na kita kapangamuyo kay ti sako kita, damo kita obra or wala kita tion na amon masami naton nga ginakuandre, no? Business, no? Kag bangod sina mga utod, amo ina siya ang nagabalabag nga ang blessing sang langit maabot sa aton, no? Now, nabala nato ng istorya sini, no? Kag ang hari nagsugo and they brought Daniel and cast him into the den of lion. Now the king spake and said unto Daniel, Thou, thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. Kita mo na ang proclamation sa ngaris niya. Sige Daniel, ako nakabalo nga ang imo nga Dios nga ginaalagad luwas sa iyo. Nakita nyo na? So another what? Another testimonies, another proclamation, declaration that the God of Daniel, no, is the true God. Kag amo ini mga utod ang matahom nga ebidensya. So nakita nato na wala gid na alter nga pribilehiyo nga paagi sa kabuhi ni Daniel mga kauturan na pahayag nga ang iya Dios nga ginalagad makagagahom nga Dios kay ini deklarasyon ini sang hari. Balan niya ini nga hari posible nakabati na sa mga previous nga mga deliverance nga ginhimo sang Dios sa kay Daniel kag sa tatlo niya ka mga kaupdanan because of their faithfulness. Amo ini mga kauturan ang isa sa mga matahom nga ilugon naton, no, sa kay Daniel. Nabala naton mga utod nga ang leon nga ini, no, or ang paghulog sa isa ka tawo sa lion's den, isa ini sang ginahimo nga pag isa ini ka makabig naton nga pamaagi sa pagsilot sa mga kriminal sa unang panahon or pagpatay, no, death decree sa mga kriminal, no? Kag imagine nyo na, no, ang leon nga ini kun bangod nga gutom, no, ano ang espektaro naton sa sina kundi kaunon gid, no? Pero mga utod na balaan naton ang istorya nga ang Dios nag-apin gid sa kay Daniel sa bagay nga ang
ang Dios amo ang nagsira sang mga baba sang leon, kag ang leon wala gid nagsamad sa kay Daniel. So amo ni diri naton makita mga utod nga ang Dios nga ginaalagad naton makagagahom paagi sang aton pagkamatuto. Amo na hindi kita mahadlok sa mga persecution, hindi kita mahadlok sa mga paghingabot nga ina kay dumdumo naton ang Dios magaapin sa aton mga utod. Sa anuman nga mga pamaagi, ara gid ang Ginoo sa aton magaupod sa aton. Kay nabala naton ang whole story sini mga kauturan, no? Whole story, no? Kag gintublag ang hari paagi sa mga hindi sa katulog, no? Bisan may mga sonata pa hindi sa katulog, kag bangod sa to nagdihon man nga kadtuan ato ang buho sang leon, kag gintawag sang hari si Daniel, kag nagsabat si Daniel nga ari ako, no? Ginluwas ako sang akon nga Dios, no? My God, versikulo 22, had sent his angels and had shut the lion's mouth, and they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and I also before thee, O King, have I done no hurt. Kita mo na. Ang Diyos nagpadala sa iyang anghel kag nagsira sang baba sang leon, kag wala gid nagtandog sa akon. Amo ini mga utod ang katahom sang istorya. Pero versikulo 25, no? Hasta sa 27, dili naton makita, no? Nga ang hari, no, si Haring Darius nagsulat unto all people, nations and language that dwell on all earth, peace be multiplied unto you. Make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is a living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. What a wonderful declaration. Diri padayon nga ginpahayag nga ang Dios ni Daniel makagagahom nga Dios. Balaan naton ang istorya mga utod. Nebuchadnezzar believed that the Israel's God was real because of the faithfulness of Daniel and his friends. Now Darius was also convinced that God's power, because Daniel was faithful and God delivered him, although Daniel was captive in a strange land. His devotion to God was a testimony to powerful rulers. If you find yourself in new surroundings, take an opportunity to testify about God's power in your life. Be faithful to God so He can use you to reach others. Amen? Mga kauturan, diin man kita nga lugar, dalon sang Dios. Ang kaangay kay Daniel, gindala siya sa lugar na nga malayo sa ila, apang nagtindog nga matutom sa Dios, kag siya kag paagi sa iya napakilala nga ang iya Dios makagagahom nga Dios, nga takos nga kilalahon bisan pa sang makasasala kag malauton nga ginharian. Mga utod kabay pa nga mangin isa ini naman ka ehemplo sa aton nga kabuhi ang kabuhi ni Daniel, kagabay pa mga utod nga sa tagsa kation nga diin man kita ibutang sang Ginoo. Let us always remember the faithfulness of Daniel. Ang Ginoo magpakamayo sa aton nga reflection nga aton gin kuha sa aton nga Bible reading for tonight. Kabay pa ang Dios magpakamayo sa aton. Sa kinaandan magakanto kita sa aton nga pagpangamuyo, kag sa gihapon mga utod nagapangabay ako kung mahimo, please gather your family circle and join with me in our prayer session. Tagaan ko kamo sang tion sa pagpangamuyo, kag ako magauna sa tunga-tunga kamo ang tagaan ko kamo sang ample time
for us to connect also as sa the whole family to our God in prayer tonight, no? Kag tapuson ko ini sa isa man kapangamuyo. Magapangamuyo kita tanan, magaduko kita sa aton ulos pagpangamuyo. Ginong Dios karon nga tion, salamat gid nga nakaigayon kami nga magbukas ang imo pulong. Ginadayaw ka namon sa sining atakna sang imo walay nagakapalso nga paghigugma sa amon. Ginadayaw ka namon sang pribilehiyo nga nadiskubrihan namon ang matahom nga mga mensahe kag leksyon diri sa sini nga balasahon nga amon ginbasa sa kapitulo 6 sang Daniel. Kag ginadayaw ka namon nga ikaw amo ang Dios nga nagpamatuod, nagpakilala sa bugos kalibutan. You declare it through your servant Daniel nga ikaw amo ang Dios nga sarang kilalahon sang tanan nga mga tawo nga wala nakakilala sa imo kag tawo nga wala gid nakahibalo sang kamatuoran. Ginong Dios, ginadayaw ka namon bangod sini. Kag bangod sini ang kalipay nagaawa sa amon tagipusoon. Kag karon nga tion Ginoo, amon ginakilala. The more nga nagapalapit kami sa imo, the more nga madiskubrihan namon itanan, amon makilala nga amon kaugalingon is not worthy sang nga kami gamiton because of our sinfulness. Yet Lord, we are happy because you have a wonderful promise sa amon nga sa tion nga kami magkilala nga kami makasasala, kag sa tion nga kami magpalapit sa imo ka magtuad sa amon mga sala, ikaw matutom nga magabulig sa amon ka magapatawad sa amon. O Dios, kabay pa ikaw magpakamaayo sa isa kag isa sa amon karon nga tion. Pamatii ang pangamuyo sang imo mga katawhan sa sining atakna. Yes, Lord. Thank you nga imo ginpamatian ang mga pangamuyo sang imo mga inanak kag samtang kami magapadayon sa amon nga mga pagpangamuyo. Ginapasalamatan ka namon Ginoo sa sining nga tion nga kami nakatuon sa imo pulong. Salamat gid sa mga impression sang balaan nga espiritu nga amo nagbulig sa amon sa pag-inchendi sang imo pulong karon. Kabay pa o Dios, buligan nimo ang tagsa-tagsa sa amon nga kami Ginoo magkapyot sa imo sa panahon nga may mga paghingabot, may mga pagpigos sa amon
nga kabuhi sa amon espirituhanon nga kabuhi kabay buligi kami nga magsalig sa imo kag sa imo lamang. Buligi ang tagsa-tagsa nimo nga mga katawhan sa amon mga struggles, mga challenges nga amon ginaatubang sa amon mga workplace or wherever we are. Kabay pa o Diyos nga ikaw magagamit sa amon bilang instrumento nga amon mapalinto ng imo nga gahom kag ang imo pagka Dios amo ang makitaan sa mga tao kag makilala ikaw nga amo ang nagtuga sa nga kalibutan. Ginong Dios kabay pa nga i-empower nimo kami sang imo bala nga espiritu sa sining kangapsan nga mga adlaw. Buligi kami nga mag-alagad sa imo sing matutom kag ididikar namon amon kabuhi kaangay kay Daniel agod nga kon mag-abot man ang tion nga kami piguson bangod sang amon nga pagtuo dira sa imo. Walay kami kahadlukan bangod ginhimo mo ini kag ginpamatud-an mo ini paagi sa kabuhi kag eksperyensya ni Daniel. Kabay pa nga buligan nimo kami tanan o Dios nga mabaton namon ang gahom sang bala nga espiritu among ginapangayo gid ina sa imo o Dios. May it be that the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit will be experienced by your church, by your people in these last days as we prepare ourselves for greater work ahead of us. The mission of the church in declaring that you are God, are a living God, a powerful God, our Creator, and our Redeemer. Thank you and thank you so much for answering our prayers. We ask this in Jesus' name. Amen.